Dito sa taas, Opo. ito, masasabi ko na maraming bunga talaga. Opo. Marami. May mga portion na marami, ano? Pero marami rin kasing mga nahulog. Nahulog, ano? Oh, ayun oh. Oo. Pag tinapik mo siyang ganun, Ayun, may mga nahuhulog. mahuhulog. Oh, Opo. ang dami. Ito mga ka-agri, medyo talagang nag-worry sila kasi talaga naman ang dami nahulog ng kalamansi nila. Sayang. Sayang, opo. Good morning mga ka-agri. Andito tayo ngayon sa isang kalamansian ng isang subscriber na naman natin. Dito po sa La Paz, Tarlac. Concepcion na po pala to. Boundary. Concepcion, La Paz, Tarlac boundary po. Pero sakop na pala to ng Concepcion, Tarlac. Andito tayo sa isang kalamansian ng ating kaibigan at subscriber na si Sir Alp Palak. Ito po. Si Sir. Hello, good morning. Magandang umaga po. Ayun. Lahat. Si Sir, isa po itong public servant si Sir at eto nagsisimula na siya ngayon din ng bagong business na kalamansi farming. Sa nakita niya, mukha daw may kita ang pagkakalamansi kaya nagtry sila ng kanyang misis na magkalamansi farm. Ito Sir, ang concern mo dito Sir, nagpabulaklak ka, nagpabunga ka, medyo marami tayong mga nahulog. Nahulog ano, sa pabulaklak mo no? Mga bunga na nahulog ito yung mga yung mga pinanggalingan ang dami. Kaya ito nahuhulog pa. Opo. Kaya medyo kailangan na natin ng tulong ni Ka-Agri. Kaya minabuti ko natawagan siya. Ngayon pinaunlakan naman tayo at nagpapasalamat ako. At binigyan niya tayo ng panahon at oras para maano rito, para mag-guide, no? Para mag-guide. Kasi kung may nakikita kami na maraming ang bunga, but marami rin ang nahuhulog. Kaya ang gusto namin ay para sa technical support regarding on calamansi, matulungan niya tayo at mag-guide niya tayo regarding this problem na nahuhulog na mga bunga. So kailangan natin ng ng pag-guide niya, no? Kasi nakikita ko sa mga vlog niya, talagang nire-reveal naman niya yung mga gamot. At ngayon siguro may konting kulang, kaya minabuti natin na tawagan na siya at ngayon nandito na siya sa Palak Farm, no? Ayun. Kasama ko din dito yung aking may bahay, no? Ayun. Na si Ma'am Luisa Sai, no? At dito kami nagko-concentrate regarding sa kalamansi farm namin, no? Dito sa taas, ito masasabi ko na maraming bunga talaga. Marami. May mga portion na marami, no? Pero marami rin kasing mga nahulog, ano? Ayun oh. Pag tinapik mo siyang ganun, ayun, nahuhulog. Ang dami. Ito mga ka-agri, medyo talagang nag-worry sila kasi talaga naman ang dami nahulog ng kalamansi nila. Sayang po. Normal po talaga na naguhulog ang kalamansi, kaya lang siyempre dun sa hinulog niya, siyempre nag-worry kayo kasi marami talaga, di ba? Ito yung pakita natin, oh. Ang dami. Ayan, halos magtutuloy na yung mga to. Opo, magtutuloy na yan. Kung na yan, yun yung mga naiwanan, sir. Protectionan na lang natin, no? Protection na lang yan. Tulad na sinabi mo kanina, umento na lang yan. Ayan o. Yan yung mga tignan mo itong mga to. Pag pinagpag mo to, mahulog na yan. Pero magagawa natin ang paraan yan. At ang gusto namin sa mga susunod na araw, sa tulong mo, itong mga walang bunga na to, magkaroon ng laman. Magkaroon ng laman nito, no? Yan ang gagawa natin ng solusyon dyan. Yan yung gusto namin. Kasi may mga portion na walang laman. Yun yung gusto natin, no? Ito yung mga ganito. Kasi ngayong na to mga ka-agri, ngayong ganitong season na medyo malamig na panahon, bare months, mahirap na pong magpatuloy ng bunga dito sa kalamansi kasi active na po yung mga fruit fly, yung mga paru-paro na yan, yung mga tumutusok sa bulaklak ng kalamansi. At sila, doon sa 100% na bilalaklak ng kalamansi nila, nasa 60% pa po yung natitira. Pero syempre, hindi pa natin alam kung ito ay maghuhulog pa. Pero itsura na to, maghuhulog pa to sir, ang kalamansi mo. Kaya ito, expected na to na mababawasan pa yung 60% na natitira nakasabit niyan. Pero sir, marami na rin yan eh.
Pero kaya na, sayang eh. Oo, sayang mga nahulog, Oo, no? sayang yung nahulog. Oo. Sayang. Kung agad kaming kumonsult. Oo, sayang. Sabay sana. Halos sabay tayo, sir eh. Oo, dapat. Konti lang una mo eh. Oo, yun nga eh. Sinasabayan ko po si Ka-Agri. Ayun. Doon sa ano niya, vlog. Ngayon, mas nauna ako sa kanya ng mga 2 weeks siguro. Ayun. Sumasabay kasi ako sa kanya eh. Kasi timing sa presyo at timing din sa pagpapabunga. Yun yung inan namin. Kaya lang, yung timing namin sa pag-spray or kulang ng timpla ng gamot. Yun yung ano. Yan ang ituturo natin sa kanya. Itong lupa ng kalamansi nila, Sir Al, napansin ko sandy soil dito. Dito sa Concepcion Tarlac. Yan o, mga ka-agri. Sandy soil po ito at talagang maganda ang lupa dito. Kabing-kabi po sa kalamansi. Kaya sila, first timer sa kalamansi. Pero nakita nyo naman kung ano ang itsura ng kalamansi tree nila. Yun yun po, ang lalaki. Dating kasi dito sa taas, pa-slant kasi itong ano namin. Yung lupa niya. Yung lupa namin. Kapag ganon. Kaya tama yung ano, no? Tama yung... Opo, kinontra nyo. Oo. Tama kasi yan, sir. ano siya. Mag-hold. Oo, yung tubig niya, mag-stay. Hindi siya didiretso doon. Kung pag ganun siya, kung pag ganun siya, didiretso lang. Parang dinaanan lang yung tubig. Ito, mag-i-stay yung tubig dito. Dami, oh. Yan yung mga ano, kaso may mga nahuhulog pa rin, no? Opo. Yan. Kaya talaga yung kalamansi. Yan, sir, bulaklak pa lang ang dinali na yan. Nadali na. Nadali na. Kaya talagang kuwan tayo. Kailangan talaga timing. Timing, no? Opo. Timing. Tuturo natin kay Sir Al lahat yan, yung ating mga skill tungkol sa pagkakalamansi. Para siyempre, makatulong tayo sa kanila. Hindi naman kasi birong mamuhunan sa kalamansi. Malaki rin yung puhunan. Malaki. At saka yung ano, sir yung panahon. Oo, yun. Medyo matagal ano, sir? Yun. Tsaka yung puhunan talaga, kailangan mo dito sa kalamansi, malaki. Yung insecticide, every spray mo, mahina yung ano? Yung libo, no? Mahina yung libo. Dilibo yung pinag-uusapan, every spray. Opo. Kaya pagkatapos, kung mahulugan ka lang ganito na medyo nakikita mo na mahulog medyo marami, ma-alarma ka. Inipis kasi yung katulad na sinabi ko kanina. Pag manipis yung bunga, manipis yung kita. Yun nga, yung kalamansian na yan ni Sir Al, at hindi naman po biro yung luwang na to. Maluwang din po ito, nasa 1 hektarya yung tinamnan niya na to, na kulang-kulang 800 puno. At ang distance mo, sir, anong distance ng kalamansi mo dito? 4x4. No? 4x4 meters. Hindi kami nagtipid ng ano rito, ng space. Kasi bakit? Lupa naman namin to. Sarili naman. Sariling lupa. Hindi naman kami nag-aarakila. Yung kaya gusto namin dito, kaya nagpa-technical assistance kami kay Ka-Agri para kung 50% siya ngayon, maging 70% man lang. May 20% increase. 20% na increase ba? Malaking bagay po yun. Magsasaya yung mga tao ko dito. Diba? Dalawa lang naman sila rito. Magsasaya sila. Kumbaga, hindi lang po para sa inyo, para na rin sa mga tao nyo. Oo. Yung mga nakikreate nating labor dito, biruin mo, kung 10 beses kami, may sahod sila na ganun na may tutulong sa pamilya nila. Sa pamilya nila. Kung yung mga mamimitas pa rito, may mga tao tayong natutulungan. Pag ano pa namin to, mag-expand pa kami, siguro mga 1 pang hektarya. Pag medyo nakita na namin na naging successful ito, yun yung goal namin dito. And then create more jobs. Ngayon, nag-ano na rin kami, nagte-training na rin regarding on calamansi juice. Ayun, sir. Yun yung inaano namin. Nag-umpisa na kami, kaso gusto lang naming pinakilala namin yung Luisa's Lemonada. Ayun, Luisa's Lemonada. Luisa's Lemonada. Kaya lang, ang gusto ko, sa susunod na mga araw, maging sa market, ipakita rin namin. Yun, yung mga kalamansi galing dito sa farm namin. Sa farm, na fresh. Fresh from the farm. Kaya lang, we need to seminar. Kailangan namin ng seminar sa DTI para yung ano namin, yung
product namin is registered on DTI at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, para ang gusto namin kasi para ipakita namin na nanggaling dito sa Palak Farm yung Luisa's Limonada na i-introduce namin by next year. Pero nag-initial na kami nag-initial na kayo, sir. Pero kailangan pa kasi naming matutunan yung para yung yung talagang yung process talaga long life ng limonada or ng calamansi juice. Ayun. Pero yung mapahaba shelf life niya, para mapahaba. Kasi yung sa amin na in-introduce, it's good for 1 week muna. Wala kasing preservative. Wala kaming nilalagay na preservatives. Kaya 1 week yung life muna niya, na lifespan niya. Refreshing naman. Masarap naman. Pero pag lumampas na noon, hindi na namin makontrol yung lasa. Kaya in-introduce muna namin. By next year, magse-seminar kami regarding on calamansi juice. Para ma-improve mo pa yung tagal ng yung lifespan niya. Yung lifespan niya. Yan ang importante kasi, sir. Yun diba? Kaya we need to take a seminar regarding on calamansi juice. Kaya nagpapa-schedule na rin kami para matutunan namin yung mga gusto naming i-product sa calamansi juice. Naisama ko na rin sa vlog yun. Yan yung isang araw ma-feature din natin yan. Yung mga calamansi juice namin. Promote our local products, di ba? Diba? Isa sa mag-soft drinks ka, calamansi juice ka, vitamin C. Vitamin C, healthy, di ba? Healthy pa. Matulungan natin mga farmer, lahat. Yun, galing mismo dito sa farm namin. Yun yung gusto naming iparating dito sa vlog natin. At sa tulong mo, maraming salamat. Alam ko magtatagal pa tayo. Hindi lang ngayong tatagal pa tayo. Hindi lang nagpunta ka rito bilang isang magkaibigan na tayo. Yan talaga natin, maging kaibigan natin yung ating mga kliyente para syempre kasi para mas ma-improve pa yung natin sa farming, sa calamansi farming, di ba? Yun yung natin kasi yung calamansi kung pwedeng pwedeng i-export yan. Yung sa atin kung pagtutunan din ng pansin ng gobyerno yan, pwede nating i-export. Pwede. I-export yung mga calamansi juice natin. Calamansi extract yan, di ba? Kaya isa rin sa mga natin to. Sa mga susunod na araw, may mga kaibigan naman tayo sa gobyerno at may mga kaibigan naman tayo sa ibang bansa. Kapag napakilala natin sa kanila yan at alam na natin gawin yung calamansi extract na yon, kung paano i-preserve yun, madali na lang nating may mga contact naman tayo sa mga kaibigan tayo sa ibang bansa. Pag napatikim natin sa kanila yon, napadala natin sa kanila yon, sa mga susunod na araw baka dito sa Pilipinas na yung yun yung mga isang natin. Kumbaga yung market ng ating mga kapwa farmer, calamansi farmer, di ba? Hindi na yung naiipon dito sa merkado na bumabagsak ang presyo. Kung baga may iba pa siyang market, di ba? Yun. Matutulungan natin sila kung sakali. Saka yung price. Yung price. Kasi bumabagsak biruin mo 400, 450 per burigi, kawawa yung mga natin. Kaya isa sa mga natin yun, tinitignan natin, baka sa mga ibang araw makita natin na makatulong tayo sa mga natin, sa mga kapwa farmers natin, lalong-lalo na sa mga nagkakalamansi na mga kababayan natin. May rin tayo, may parang mga samahan din tayo. Kailangan pagdating ng araw, may pakita natin sa gobyerno na kailangan pansinin din yung mga calamansi farmers. Ayun. Maraming salamat, Sir Al, diyan sa kuwan mo, sa binuksan mong topic na yan para sa ating mga calamansi farmer. Sana ay matupad nga yung mga adhikain mo tungkol dito, dahil nga unang-una si Sir Al, mga ka-agri,
isa po siyang public servant at tumutulong siya sa mga unang-una sa mga kapwa nating mga manggagawa, mga ka-agri. Yun, paano? Gandito na lang mga ka-agri. Maraming salamat sa inyo, Sir Al. Maraming salamat din po. At sa mga Papakalat lahat po natin ng yan, mga nagkakalamansi, sana po magkaisa tayo para sa mga susunod na araw ay mapansin naman tayo ng gobyerno. Ayun. Maraming salamat po. Okay.